Hello mga batang helmet, super mabilisan lang po ito. So sa mga naghahanap po kay VP Lenny or kay Atty. Lenny Robredo, ito po yung mga short clips ng mga ganap naman po sa may Alberta, Calgary, Canada. Diba, Bicho Kapor? So ito po, panoorin po natin. Nilaunch na kaagad yung Angat Buhay NGO as a non-profit organization. Hindi ko alam kung napanood nyo yung pasasalamat rally. Napanood nyo ba yon? Yes! Ay, yung pasasalamat rally, May 13. May 13? Oo, May 13, kahapon pa rin anniversary. May 13 sa Ateneo de Manila. It happened just 4 days after the elections. Nag-decide tayong magpatawag ng pasasalamat rally kasi ang daming mga supporters na grieving. Umiiyak. Yung mga schools, nagre-request. Nakisala talaga eh. Pero ang daming schools, naalala ko, that was the year na graduation speaker ako sa napakaraming schools, more than sa 6 years na vice president ako. And the reason why ako yung graduation speaker, kasi lahat nagsasabi ng mga paaralan, we wanted to comfort our students. Sinasabi nila na after the election, some of them had to hire guidance counselors, extra guidance counselors to provide help dahil ang dami nag-grieve. So we felt na siguro good move na magbigay kaagad tayo ng direksyon kung ano mangyayari after the campaign. Kasi yung grieving, parang mas matindi siyang maramdaman kung pagkatapos ng election tapos na. 'Di ba? Pero when we announced that Angat Buhay was going to be an NGO, it provided hope. Na kahit wala ng eleksyon, pwede pa pala tayong magsama-sama. Na kahit walang eleksyon, marami pa pala tayong pwedeng magawa. And I am very proud to say that the last 2 years, magto 2 years na yung Angat Buhay as an NGO sa July 1, kasabay pa ng Canada Day, di ba? So July 1 ang anniversary ng Angat Buhay, magto 2 years na tayo this year. Pero I am very proud to say that Angat Buhay as an NGO has done even greater things than when Angat Buhay was just a program of the Office of the Vice President. And the reason for that is, dati ang Angat Buhay was just us. Pero nung ang Angat Buhay naging NGO na, Angat Buhay was all of us. Dahil yung lahat ng mga volunteer groups, sila na yung nag-i-implement ng programs on the ground. And it became so much easier for us. We are able to do a lot of things dahil marami nang nagtatrabaho. Kahit Angat Buhay as an organization is just small. So, in the last 2 years that Angat Buhay has been an NGO, we have been doing a lot of things na ang pinaka-leksyon, hindi naman pala kailangan ng posisyon para may magawa. Marami nagsasabi, tumakbo ka para may magawa. Pero sasabihin ko sa inyo, mas marami pa akong nagagawa nung wala ako sa pwesto. I said this in the interview earlier. Klaro naman sa atin yung pag-yurak sa ating territorial sovereignty, 'di ba? Klaro 'yon. Pero yung pinakapunto ko dito, merong napakahalagang nangyari nung panahon ni President Aquino, and that is to bring China to court. We were the only sovereign nation who brought China to court. Yung desisyon, lumabas, favorable to us. Lumabas ito, July 2016, kauupo ko lang na Vice President at kauupo lang ni President Duterte na President. Yung desisyon, napakalaking impact nun. Hindi lang sa Pilipinas, pero sa lahat ng mga sovereign states na nasa pareho natin na sitwasyon na nasa-threaten din sila ng China. Ang punto ko, and I was very vocal about this when I was still Vice President, may armas tayo. May armas tayo kasi pinanalo natin yung kaso. Na supposedly sana wala nang controversy kasi yung arbitral tribunal put all the issues parang natuldukan yung lahat na issues. Pero anong ginawa natin?
parang tayo din yung nag-set aside ng desisyon. Maraming mga bansa na naghihintay sa atin, Japan, Vietnam, Indonesia, na merong mga problemang pareho sa atin, naghihintay sa atin to lead this community of nations to fight. Ang pinakaunang pwedeng gawin, na isulong na yung Code of Conduct, na matagal nang naisusulong pero hindi natin ginawa. Hindi natin ginawa kasi tayo mismo ang nagsabi na parang tayo pa yung naging cause ng disinformation. Yung dating administrasyon, ang narrative niya na hindi natin ipupush yung desisyon kasi ayaw natin makipagyera. Which is, hindi yun yung issue. Kasi ang desisyon, nandyan na. So sa akin, nagsayang tayo ng 6 years. In all fairness to the current administration, mas maganda yung treatment ng current administration as far as China is concerned. Kasi ngayon, fineflex natin yung ating rights. But we should have done it 6 years ago. Hindi pala 6 years ago, 8 years ago. Diba? So sa akin, hopefully, ngayon na fineflex natin, mas nasa tamang posisyon tayo. Pero sayang nung 6 na taon. Nung bagong-bago pa lang yung desisyon ng Arbitral Tribunal. You all watch the rallies on YouTube. Diba? Ang lalaki ng rallies, diba? Pero alam nyo, hindi nahirapan ng campaign headquarters at all. Kasi yung local volunteers ang nagmamount ng rallies. All we had to do was show up. Yun yung rally na in the past elections, kailangan magbayad ng entertainers. Pero eto yung mga rallies na nahihirapan kaming magsabi na puno na po yung slots para sa intermission number. Eto yung rally na yung mga entertainers nag-aagawan para mag-volunteer. Naalala ko ang kwento ng mga volunteers during the campaign. Meron silang thread sa mga artista sa mga singers. Ilalagay nila doon yung schedule ng rallies, tapos nag-aagawan na kung sino yung mag-a-appear kung saan. Ito yung rally na yung mga national artists natin na sobrang mga mahiyain. Halimbawa si Ben Cab, na hindi talaga siya nagsasalita in public, nagsalita sa rally sa Baguio. Ito yung rally na ang daming nagpa-fundraise na hindi humihingi sa amin ng kahit anong tulong. Nagbibigay na sasabihin na lang na ganito yung na-raise namin, dito namin ginastos yun. So sa akin, looking back, hindi naman tayo natalo eh. Diba? Looking back, yung amount natin ay hindi naman simpleng campaign, hindi simpleng kampanya. Yung amount natin was a movement. And it was a movement of people desiring for genuine change for our country. Kasi halimbawa ako, wala naman akong ma-offer na iba. Wala akong ma-offer na Taliano Gold. Wala akong ma-offer na, wala akong ma-promise na kung ano-ano. Pero yung pinapromise lang natin na kung ano yung klase ng pamumuno na pinakita ko nung ako ay pangalawang Pangulo, yun yung pwede nilang asahan pag ako ang naging Pangulo.